Ay magandang gabi, magandang umaga sa inyo lahat. Ang ating gagawin ngayon, kiniklaim kasi ni Maine Mendoza na sa legal galing ang mga pera ni Arjo Atayde. Pero, inusisa ko, naku, mas malaki pala kay Ake kaysa kay Atong ang mga manok na kanya, na farm. At tingnan mo, nakabili ng bahay sa France, panahon ng congressman na si Arjo Atayde. At nakabili pa ng mga yate, mga kung ano sa may mga bahay sila, panahon na congressman si Arjo Atayde. Nakikita ito sa mga interview ni Corina Sanchez at saka ni Caroline Davila na ang itong mga kayamanan nila. Ang nakakahiya itong mga Atayde nito. Ngayon lang kayo nalalaman na mayaman dahil hindi congressman si Arjo. So si Arjo naman, bakit mo pinapagamit yung pangalan mo kung talagang may pangalan ka na maay? Lumalabas, ano ka na, lumayo na ngayon sa iyo si Joy Belmonte na mayor ng Quezon City. Kasi nadawit ka ni Diskaya tapos sabi mo kilala, lumabas mga litrato. Kilala ka pala. Tapos lumabas yung video sa sinabi ni Pacifico Diskaya na mahilig pa pala sila mag-advance mon ng 60 million. Binigyan ni Diskaya si Arjo Atayde sa pamamagitan ng pagbigay sa tatay niya na 60 million. Binawi pa nga kasi hindi ata natuloy ang mga kuha ng proyekto. Grabe. Matindi. Pagkatapos, lahat po sila na, mapalalaman mo, lahat sila ng mga nakialam sa flood control ay yumaman. Tingnan mo si Mayor Maglangke ng Candaba. Mas malaki pa lang, mas mayaman pa, walang sinabi si Diskaya sa kanya. Ito naman si Erwin Guardiola, yung pinaka-corrupt na Batanggenyo sa flood control din yumaman. Grabe sila. So ito lang ibang binabanggit na ngayon. Patugtugin muna natin ang mga pagtanggi ni pagdepensa ni Maine Mendoza sa kanyang asawa. Partikular ng babash sa kanila, Mendoza sa mga nambabansa si Maine Mendoza sa mga nambabash sa kanila, partikular sa mister niyang si Congressman Arjo Atayde na nadadawit sa anomalya ng flood control projects. Sa post ni Maine sa X, wala ni isang bahagi ng kanilang buhay ang itinayo gamit ang pera ng taong bayan. Totoo ba? Kay Maine Mendoza, naniwala ko, mayaman na dati yan. Pero si Arjo Atayde, pipitsuging aktor lang naman ito eh. Ay galing sa taong-taong trabaho at ipon. Hindi niya raw matatanggap ang kwento na nagnanakaw at nabubuhay sila sa pera ng taong bayan. Hindi raw yan si Arjo, hindi rin si Maine at hindi yan ang kanilang pamilya. At kung si Arjo man daw ay nagkasala o nanloko, hindi raw siya dedepensahan at pagtatakpan ni Maine. Dagdag pa niya, talagang nakakadurog ng loob na makita ang pagdurusa ng tao sa panahon ng krisis dahil sa mga tiwaling politiko na inuuna ang pansariling interes. Kasama ng kanilang mga kasabwat. Nakakagalit daw talaga yan. Naniniwala rin si Maine na ang tunay na may sala ay dapat managot at sa huli, ang katotohanan pa rin ang mananaig. Naninindigan din siya na malinis ang kanilang mga kamay. Walang ganun ba? Hindi ibig sabihin po, niloko ka ni Arjo? Ganun ba ibig sabihin? Hindi mo kami maniniwala niyan minsan sinasabi mo. So, ito, tingnan natin itong ano na to. Ito yun. Para mga libingan ng bayani sa dami, sa lapad ng farm. si Art Atayde, tatay ni Arjo. Ayan, makita nyo. Dami,
Yeah. Kita mo yan? Na-imagine mo ba na nakapunta ka sa libingan ng bayani, mga krus na puti. Ganon, ang krus na puti, palitan mo ng bahay ng mga manok. Ganon katindi siya. Grabe naman ito. Tapos ito naman, tingnan natin yung interview, ang pinalabas nila na bahay kuno sa France. Naku, grabe. Of all places, sa France pa bumili ng bahay ito mga Ataydi para hindi halata. Pero nakikita pa rin kasi nag-flex-flex din sila. Pinakita din nila. Ito, binili po ito nung panahon na congressman na po si Arjo Ataydi. Kaya, huwag na po kayo magsabi na hindi kayo nagnanakaw ng pera ng bayan. Ayan. Ataydi Family House in France. Luto na kayo ng almusal. Tutulog naman ako. Ito po yung bahay namin dito sa Cannes. Ito may nakatira ngayon ng Team Topak. Ito po yung view namin. Good morning. Yung aming cook, si Alan. Ang manager ni Arjo. Ganda direct, no? Yan ha. Kung makita mo, talagang ito tingnan natin. At Ria sa France ngayon. Kasama rin ang Team Topak na sina Enchong at Lorna Tolentino at marami pang ang iba. Nag-house tour nga si Sylvia. Sabihin, pumunta sila, marami silang pumunta dun sa France. Ibig sabihin, gasto si Arjo Ataydi ditong pamasahin nila papunta sa France. Sanchez sa bahay na tinitirhan nila sa France. Hindi nga ito ordinaryong bahay dahil sa laki nito. Halos mansyon na nga ang bahay, kasyang-kasya silang lahat. Maluwang na living, kitchen at dining room. Pati balcony na may napakagandang view ng dagat ng France ay kitang-kita. Pera ng Pilipinas na punta sa France, oh. Ita. Happy morning! Luto na kayo ng almusal. Tutulog naman ako. Ito po yung bahay namin dito sa Cannes. Ito may nakatira ngayon ng Team Topak. Ito po yung view namin. Nako. May rice na, Choki. Ang bagal mo, bilisan mo. Habang nagpe-prepare ng breakfast, napatur agad in the morning si Sylvia. Ang ganda-ganda ng kanilang gising, marami nga silang baon na Filipino food dito sa France dahil matagal nga silang mag-i-stay dito at mamimiss nila ang Filipino food. At heto na nga kami. Umagang-umaga, yan na siya. Yes. At ito, Good morning. Lorna Tolentino. yung aming cook, si Alan. Ang manager ni Arjo. Ayan. Ito naman si Ate Weng. Ate Weng! Ayan. Kahit saan magpunta. Oo. Ayan. Ito naman ang aming director ng Topa. Ayan. Direct Ganda Richard ng place dito ni Somes. Ma'am. Oo, ganda. Ganda. Hindi, pero... Ganda direct, no? Magkano kaya ang ginamit ng pera pang bili? Morning. Ipinakilala nga ni Sylvia ang mga kanilang kasama. Kasama nga dito si Lorna Tolentino na kanyang closest friend talaga. Napakasaya ng kanilang out of the country palagi.
Palagi out of the country, ha? Grabe. Ay, naman sa France. Sa kanilang first stop sa France, agad na kumain ng gelato dito. Napaka-sweet naman ni Enchong na sinubuan muna si Tita Ibiang niya bago siya kumain ito. Enjoying nga rin si Naria at Arjo ng ice cream dito. Gutom na nga lahat sa haba ng kanilang binyahe at dito nga sa street agad sila nagpunta. Doon na tayo, LTF. Yeah, si Akora Teddy. Welcome. Aba, nag-helicopter pa sila, aeroplano. Gamit lang aeroplano. Lumiyahan sila sa gabi. Dito lugar ng Cannes, France. But in a way, iyan namang bahay nila sa France. Now let's go to yung in-interview sila ni Karen Davila. Ito po ay congressman na si Congressman na po si Adjo Ataydi nung in-interview sila ni Karen Davila. At ito po pinakita yung kanilang kayamanan. Ito, magma-mashed potato tayo dahil meron akong steak na oh my ipapakain sa'yo. So mag-lunch tayo, Lunch tayo steak. dito. Okay. So yan, nalagay In natin ng fairness. milk. Do you really cook? Yes, nag-aral. Actually, konti lang nakakaalam, nakagraduate ako ng culinary. Really? Yes. Dito na, ba't artista Dito, ka na nun? yes. Buntis ako kay Jella. Ay, na chubby. Yeah. Buntis ako kay din. Niluluto mo. Tacos. Sa bahay sa asawa or partner ka sa negosyo ng asawa? Hindi niya ako partner sa negosyo. O, Japan steak. Tipong binabantayan mo na mimili. Mahilig pa naman ako mag-travel. Mahilig pa naman ako maglakwatsa. Oo, Ang as a gusto ko, isama yung sa totoong main kasi hindi kabaligtaran siya GMA. Si Sanjo na sa ABS. Tapos, mag-garlic ako. What's her name? Lulu. Lulu. And what kind of dog is Lulu? She's a multi. May Bishon, si Soji, and Lulu. Bucky. Tapos, ayaw niya. Oo. Sabi ko nga sa kanila, swerte kayo. Kasi, alam mo yon yung pinangarap ko na buhay. For me, yung buhay na to, ibibigay ko to sa mga anak ko. Hindi mararanasan. To like deal with a child right now at this age. So, say anything. Sige na lang. Taga Mindanao ka. Yung sinasabi ko nga na, Through so much in your life, I can't say anything. Oo. Sige na lang. Taga Mindanao ka. yes, Punta na Sipit, Agusan Oo. del Norte. Napakahirap ng pamilya mo na. Daddy ko, ang papa ko is ka-seaman. Then yung mama ko teacher, but dumating nga yung time na inabandon kami
God ko. So, dun lang talaga naranasan namin na maghirap. Kasi mama ko, teacher, at that time, magkano lang yung sweldo nun? 6 kami. Yun ang nagpatapang sa akin. Yung sinasabi ko nga na every time nakikita ko umiyak ang nanay ko, yun yung nagpatapang sa akin na hindi pwedeng ganito. So, kailangan akong magtrabaho, kailangan akong magpursige. How old were you when you went to Manila? 14! At the age of 14, actually Mindanao pa lang hanggang dito, kung ano-anong klaseng trabaho yung naranasan ko. Alam mo yon, ginawa ko lahat for my family, but no regrets. Ginusto ko yun eh. Ginusto ko yun. Kaso nga lang, medyo nung umpisa, talagang yung struggle, grabe, sobra. Now you have 4 children. Yes. But you had a child. Yes, at Pia. 17. Yes. So you have 5. Yes, I have 5. How difficult was it to be a single mother na teenager? Actually, mahirap. Pero si Pia kasi, nandun siya sa mom nung guy. Then ako kasi is nagtatrabaho, but at the age of 5, 6 sa akin na si Pia, kinuha ko na talaga. So anyway, Galing ako sa Mindanao, so hindi ko alam, to be honest. Sinasabi ko na, anak pala siya ng may pera. I mean, honestly, may pera pala sila, mayaman pala sila. Jiriya na. Kasi nung si Art, hindi siya, wala siya pang pera nung nag-start kami. Struggling din siya. On his own. Oo. It was his, parang for my dad, it was, his family was well off, like, because of his parents. But then, on his own, he didn't have anything because he was also young. Showbiz ako. Okay, stop lang natin yung kwento nila. Kwento lang naman yan. Pero katotohanan dyan, ay sila yung Atayde group ng mga kidnappers. Oo, kaya kinasuhan sa kidnapping to si tatay nila. So, ngayon, ito naman, tingnan naman natin ang interview naman ni Corina Sanchez. Ito nagpapakita ng mga interview ito, nagpapatunay na yung mga yaman nila ay lumabas lang nung congressman na si Arjo Atayde. Anong ibig sabihin nun? Hindi, nanggaling sa baha. Ito, mga pagpinag-ano na ito. Nagsalita na sa wakas kaugnay ng viral video ng pagsisiwalat niya sa lavish lifestyle ng pamilya ni Sylvia Sanchez kung saan dawit ngayon sa issue ng corruption sa flood control project scam ang anak niyang si Congressman Arjo Atayde. Matapos pangalanan ni Curly Discaya na isa si Congressman Arjo Atayde sa kumukubra ng 10 hanggang 25% kickback mula sa mga kontratang nakuha ng mag-asawang Discaya sa flood control projects. Viral na ngayon ang nakaraang interview ni Corina Sanchez kay Sylvia Sanchez kung saan ibinandera mismo ni Sylvia Sanchez sa social media ang very luxurious at lavish lifestyle ng kanilang pamilya. Makikita pa na naka-jet ski si Sylvia Sanchez, nakasakay sa yate, may beach house, sumakay pa ito sa helicopter papunta sa kanilang malapalasyong bahay. Sa isang video naman, nagpapagawa din ito ng isa pang malapalasyong bahay. Kinu-question ngayon ng mga netizens kung saan galing ang ginagastos ng pamilya ni Sylvia Sanchez sa very luxurious at lavish lifestyle nito. Gayong simpleng aktres lamang daw siya at hindi naman sobrang sikat. Gayon din ang kanyang mga anak. Nauna nang itinanggi ni Arjo Atayde ang akusasyon ni Curly Discaya kung saan sinabi nitong never daw siyang nagkaroon ng ugnayan sa kahit sinong mga contractor at hindi daw niya kilala ang mga Discaya at wala daw siyang alam tungkol sa mga flood control projects. Subalit inilantad ng mga netizens ang mga lumang pictures ni Arjo Atayde kasama ang mga Discaya. Inilantad din ng mga netizens ang lumang picture niya kung saan makikitang nakatayo mismo siya sa lugar kung saan may nakapaskil na signage para sa itatayong flood control project sa kanyang distrito. At ang Wawaw Builder pa ang nakakuha ng kontrata na involved sa flood control project scam. Kaugnay nito sa comment section ng Instagram account ni Corina Sanchez, nagpasalamat ang isang netizen sa paglalantad ni Corina sa kanyang vlog sa mga lavish lifestyle ng mga sangkot sa korupsyon. Say pa ng netizen, Corina, salamat. Na-feature mo pala sa Rated Key just like the Discayas. Ang mga Ataydes. May proof ulit sa nakaw na yaman nila di umano. Makikitang sinagot naman ito ni Corina say niya sa netizen, kailangan daw ng katibayan sa pagdawit kay Arjo Atayde sa korupsyon bago tayo maniwala. Ikaw na may isang katibayan eh. Yan ang katotohanan. So, ang konklusyon ko dito po,
ay nanggaling po sa itong pera na tinatamasa ngayon ng mga atayde. Hindi sila santo na kiniklaim nila. Kita mo, minsan pa nahuli ng sinungaling si Arjo Atayde. Hindi raw niya kilala si Diskaya pero maraming litratong lumalabas na kasama niya. So yan lamang po ang ating pag-usapan dito. Maraming salamat po at magandang umaga kay Jusel Rose Astra. At sana ito ay sa mga team replay na nanonood lang ay paki-share na lang, paki-like para naman magtataas yung algorithm ng itong ating mga pinapalabas sa ngayon. Maraming salamat po.